Sige po, magandang umaga po mga kapatid. At magandang umaga din po sa ating bisita ngayong umaga. So nagagalak po kami na makasama po kayo ngayong umaga sa ating pong pagsamba at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sige po, tayo po ay tutuloy na po no, sa ating isa pang bahagi ng ating pong pagsamba ngayong umaga, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. So bago po tayo dumako no, doon sa mga teksto po na ating pag-aaralan, ay may papakita lamang po kung ilang mga larawan. Okay, so sino pong nakakaalam kung ano po yan? Meron po ba? Yung mga ano po, baka po yung mga nanggaling ng bakasyon last Holy Week, no? Tapos medyo namasyal, nagdagat, so may mga nakita pong ganyan, meron po ba? Ano po yan sa Tagalog? Ayun, parola po, no? Tapos sa English, parol po, parol. Joke lang po. Nalaki yung mata ni Kuya Russell. Lighthouse po yan sa English. So, parola po siya. So, yung isang parola po ay, yung purpose po niyan, ay ginagamit po siya ng mga sailors para po maiwasan yung mga ships na mag-crash po doon sa shore. So, madalas po natin yan nakikita malapit po sa shore. And then, kapag may mga namamangka naman po na naliligaw sa gitna po ng dagat, ang kailangan lamang po nilang gawin ay hanapin po yung parola. Kasi kung nasa gitna po sila ng dagat or kung saan man po silang parte ng dagat, kapag nakita po nila yung parola na yan, sabi nga po, doon lamang po sila titingin and siguradong makakauwi na po sila kasi susundan lamang po nila kung saan yung papunta po doon sa parola. At ngayon po mga kapatid, ano po ba yung kaugnayan niyan sa ating pong pag-aaral ngayong umaga? So meron din po tayong parola sa ating mga buhay or lighthouse. At yun po yung banal na espiritu. Kaya po ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay ang Kristiyano at ang banal na espiritu. So yung banal na espiritu po, ang tawag po sa kanya sa maraming parte po ng Biblia ay espiritu po ng Diyos. Tinatawag din po siyang espiritu ni Kristo. At sabi nga po, isinugo po yung banal na espiritu specifically po sa iglesia. And para po yun sa isang specific na purpose. No? At ano po yung purpose na yun? Para po bigyan po tayo ng kakayahan na mamuhay po ng banal. So, maging kalugod-lugod po sa harapan po ng ating Diyos. At ano pa po yung purpose niya? Upang ipagsaksi po yung Panginoong Jesus sa buong sanlibutan. At ito nga po ay kukunin po natin mula po sa mga aklat, mga gawa, Kabanata 2, 37 hanggang 39. Sabi po dyan, bago po tayo pumunta sa mga talata, sino nga po ba ang banal na espiritu? At bakit po kailangan natin siyang makilala at matutuhang pakitunguhan siya? Sa ibang mga nag-aangking mga Kristiyano rin sila, ang banal na espiritu ay isang puwersa o kapangyarihan lamang ng Diyos. So marami po mga Kristiyano na sabi nga po, ay ignorante doon sa banal na espiritu, no? Na sabi nga, nandiyan na siya, no? Hindi pa rin nila nararamdaman, no? Kaya nga po, kailangan po nating matutunan na makilala at pakitunguhan po yung banal na espiritu. Kailangan po nating matutunan na kausapin yung banal na espiritu, di ba? Tanungin po siya. Kailangan po na, sabi nga, maramdaman po natin siya kapag nagdaramdam po siya, kapag nandun tayo sa gitna ng kalayawan or kasiyahan na ginagawa po ng sanlibutan. At sabi pa po dyan, yung dahilan po, kaya madaming Kristiyano po, yung patuloy doon sa pamumuhay ng taliwas, doon sa buhay po na inaasahan sa isang Kristiyano, ay dahil nga po, they don't have the sense of the Holy Spirit sa kanila pong mga buhay. Kaya nga po, sinasabi ng iba na kayang-kaya po nilang, or mabilis po silang nagdedesisyon sa kanilang mga buhay. Sabihin po nila na basta ito yung gagawin ko, no? Ito yung gagawin ko kasi ito yung gusto ko.
sa tingin ko, ito yung gusto ng Diyos sa buhay ko no? Pero kung titingnan naman, no, or lilimiin, taliwas naman yung ginagawa or taliwas naman yung ninanais ng Diyos, no, sa kanyang buhay. At bakit nga po ganun, no? Bakit mga mabilis magdesisyon, no, nang wala po doon sa kaugnayan na ninanais po ng ating Diyos, sapagkat nali-left out po yung banal na espiritu na dapat na nagko-convict po sa atin, no, sa ating pong mga puso, doon sa tama at doon sa mali. Sabi nga po, iniitsapwera daw po yung banal na espiritu. Hindi tinatanong, walang pagsangguni sa panalangin, walang pamamatnubay po ng banal na espiritu sa kanila pong mga buhay. At sabi pa po dyan, di man lamang nila napapansin na kung tukuyin siya ng Panginoong Yesus at mga apostol ay katulad din ng pagtukoy sa Diyos o sa Panginoong Yesus, no? Na may isip, may damdamin, so na-offend, at makapangyarihan. So tinutukoy din po siya doon sa mga panghalip, no, sa mga pangalan na ginagamit lamang po para sa Diyos, na tukuyin din para po yung tao. At sabi pa po, maging sa mga born again, marami ang lumalayag sa buhay Kristiyano na hindi sila naghahangad na makilala ang banal na espiritu at masanay sa ginagawa niya. At ano po nagiging resulta nun? So yung buhay po nila, sila yung namumuno, no? Hindi po yung banal na espiritu. Sabi pa po, ito po ay hindi dapat at dahil sa mga tiyak na dahilan. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong araw at magsisimula nga po tayo sa pagbasa mula po sa aklat ng mga gawa. 37 hanggang 30. Sige po, tulad ng dating gawi, manghihi po ako ng tagabasa, Bea. Mga gawa, Kabanata 2, talata 37 hanggang 39. Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos." Okay, so thank you, Bea. So, nangaral po ng napakahaba si Apostol Pedro. So, pagkatapos po ng Pentecost, no, pinaratangan pa nga po silang mga lasing. So, tumayo po siya, kasama po niya yung 11, so wala na po dito si Judas, at meron na pong ipinalit sa kanya. So, sino po yung ipinalit sa kanya? Si Matias. Okay, so matapos nga po yung mahabang pangangaral, so na-convict po sila, no? At nagkaroon po sila ng pagtatanong. At ano po yung pagtatanong na yon? Sabi po dyan, ano ang dapat naming gawin? And then, sa pagtatanong po nilang iyon, sumagot po si Pedro. Ano po yung sinagot ni Pedro? Sabi po dyan sa verse 38. Ang sabi, una, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. So, marahil po nung panahon po nila, no, problema na rin po nila yung mga nagsisisi, pero di naman po tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. No, kahit po sa Roma, problema na din po yan, kaya sinulatan po ni Apostol Pablo yung mga taga-Roma. Sabi niya po doon, magpapatuloy kayo sa pagkakasala para lamang sumagana yung kagandahang loob ng Diyos. No? So, nagsisisi sila, subalit, di po nila tinatalikuran yung kasalanan. At meron pa po dyan, ano pa po yung mga sinasabi na dapat gawin? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Okay, so matapos po magsisi ng kasalanan at talikuran po ito, ano yung marapat na gawin? Magpabautismo. So pinag-aralan na po natin yan last week, di ba po? Ito po ay itinuro sa atin ni Pastor Hill. And bakit po, no? Bakit po kinakailangan na magpabautismo matapos na magsisi at i-declare po na natatalikuran niya yung kanyang mga kasalanan? Sapagkat po, yung pagpapabautismo, ito po yung statement natin sa ating Diyos, no? Na ako'y nagsisisi na sa aking kasalanan, tumatalikod sa aking mga kasalanan, at handa akong magpasakop sa iyo, O Diyos, no? So, ganun po, no? Siya po yung nagiging statement po natin sa harapan ng Diyos. So, nakuha po ba natin yung mga kapatid? Yung kahalagan po ng pagpapabautismo sa tubig?
Amen. Okay. And sabi po dyan, at kapag ginawa mo yun, no, na magsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan, magpabautismo ka sa tubig, anong sabi po dyan? Patatawarin ka ng Diyos. Kaya wag po tayong maniwala, mga kapatid, kapag may nagsasabi po sa atin na di natin kailangang magpabautismo sa tubig, no? Maniwala ka lamang sa Panginoong Hesus, okay na yun, no? So wala pong ganong turo yung ating Panginoon at yung mga apostol. And then, patatawarin ka. Ano pa po yung gagawin? Yung naka-red po na font. Ang sabi dyan, at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, sino po ang gagawa nito? Sino po yung magkakaloob? Yung ating Diyos, no? Specifically po yung ating Panginoong Jesus. So, siya po yung nagkakaloob ng banal na Espiritu. And, again po ulit sa verse 38, sabi nga po dyan, wait lang po. Ipagkakaloob ko sa inyo ang Espiritu Santo. So makikita po natin dyan na yung gift po mismo, yung regalo po mismo ay yung banal na Espiritu. Siya po yung pinangakong kaloob po sa mga Kristiyano. So hindi po ito yung gifts, no? Iba pa po yung gifts of the Holy Spirit, no, na makikita po natin sa Galatia na binibigay po ng Espiritu. Kaya kung iisipin po natin, mga kapatid, no, kung gaano talaga kalaki yung namimiss ng isang Kristiyano, kapag hindi po niya natutunan na pahalagahan at pakiramdaman at sundin po yung patnubay ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Kaya po, graded recitation po muna tayo. No? So, okay, so tatanong lamang po ako. So, sino po yung magsisisi? Tayo. Okay, wala, zero, no. So, sino po yung tatalikod sa kasalanan? Tayo. Okay, so, sino ang magpapabautismo? Tayo. So, sino ang magpapatawad? Ang Diyos. Sino yung magkakaloob ng banal na Espiritu? Okay, so, 100. Okay, very good po. So, ano po ngayon yung papel ng ating Diyos? So, sabi nga po dyan, sa mga talatang nabasa po natin, so siya po yung magpapatawad at magkakaloob po ng banal na Espiritu. So, ngayon, ano po yung papel naman ng tao na nagbabalik loob sa ating Diyos? So, dapat siya yung magsisisi, tatalikod sa kasalanan, at magpapabautismo. No? Nawa po mga kapatid, malinaw po sa atin yan. And then, dyan po sa verse 39, sabi po, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, saan po tayo dito? No? Sabi dyan, doon tayo sa malayo din, pero tinawag ng ating Panginoong Diyos. No? So yung pangako rin po ay para din po sa atin. In fact, kapag, kaya po tayo nandirito, no, sa mga oras na to, kasi may mga nauna po sa atin na sumunod din. Kaya ang nararapat din po sa atin, sa kasalukuyan, ay sumunod din po sa atas ng ating Panginoon. Okay. So ngayon po, sasagutin po natin yung katanungan ngayong umaga na sino nga po ba ang banal na Espiritu sa mga Kristiyano? Okay. So una po, ang banal na Espiritu ang kaloob na ipinangako ng Ama at ng anak sa atin. So nadaanan na po natin yan kanina, 'di ba? Nung binabaybay po natin yung mga talata. So sabi po diyan, ang banal na Espiritu ang ipinangakong darating, pipiling sa lahat ng sumasampalataya, siya ay isinugo ng Ama at ng anak, ang Panginoong Jesus. So nung una po, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, dumalangin kayo sa Ama na isugo sa inyo yung ipinangakong banal na Espiritu. But then, nung aalis na siya, aakyat na po siya sa langit, sabi niya, 'di ba, pag alis ko, isusugo ko yung banal na Espiritu. At yun nga po, nang umakyat ito sa langit at bumalik sa kanyang kaluwalhatian. Ang kabiguang makapiling ang banal na Espiritu at makiayon sa kanya ay kabiguang matanggap ang tampok at tanging kaloob po ng Diyos sa buhay Kristiyano. Ngayon po, sabi doon, yung banal na Espiritu, siya yung kaloob para sa lahat ng nagbabalik loob. So hindi na po natin babasahin, no? Yan po yung binasa natin kanina. So may binanggit po dyan yung nagbabalik loob ng totoo. No? So may adjective na totoo. Sapagkat marami pong, sabi nga, marami ng tanso sa pagbabalik loob. No? Yung nagsisisiraw
sila doon sa kanilang mga kasalanan, pero tuloy-tuloy pa rin naman po sa kanilang mga ginagawa. Or nagsisisi sila, na-recognize po nila na mali yung ginawa nila, tapos uulitin naman ulit yung kanilang ginawa. Sabi nga po, hindi sila tunay na nagsisi sapagkat hindi po nila tinalikuran yung kanilang mga kasalanan. O di kaya, kung totoong tumalikod po sa kasalanan, di naman po nila natanggap yung banal na espiritu. Kaya balik-balik lamang po, 'di ba? Kasi nga po, walang kapangyarihan, walang kakayahan. At yung banal na espiritu po, yung nagbibigay ng kakayahan at kapangyarihan po para sa buhay ng isang Kristiyano. Okay, so sabi po dyan, ang banal na espiritu, yung parakletong isinugo at pumalit. So maaari pong pakibasa ulit nung mga talata, Bay. Juan chapter 14, verse 15 to 20. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Okay, so thank you ulit, Bay. So sabi nga po dyan, upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. At sino po yun? Siya po yung espiritu ng katotohanan. So, marami po kapag tinuturo po itong mga talatang ito, no, na doon lamang po sila sa verse 15 nagbibigay ng diin. Ano pong sabi diyan sa 15? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So, totoo naman po yun, no? Yun naman po yung dapat. Pero po, yung kapangyarihan behind doon sa tutuparin ay yung tagapagtanggol or yung parakleto, 'di ba? Sabi po diyan, upang kayo'y bibigyan niya ng isa pang tagapagtanggol. So ibig sabihin, may nauna na katulad din po niya, 'di ba? And that gives us an idea po, mga kapatid, patungkol po doon sa banal na espiritu. Na siya po yung pumalit sa Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesukristo, at gumagawa nung ginagawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. And kung titingnan po natin, 'di ba, nung nandito po yung unang parakleto, yung ating Panginoong Hesus, ano po yung ginagawa niya? Siya po yung nagtuturo, 'di ba, sa kanila, sa kanyang mga alagad, siya po yung gumagabay sa kanila, siya yung nagko-convict po sa kanila. And nung gusto na po ni Judas na ipagkanulo yung ating Panginoong Hesus, siya po yung humihilang pabalik, 'di ba, kay Judas, kaso di naman po sumunod si Judas, 'di ba? At ganun po yung ginagawa ng ating Panginoong Hesus na ating unang parakleto. And sabi pa po diyan, dadalangin ako na bigyan kayo ng isa pang parakleto papalit sa akin. So ang kinaibahan lamang po, makakasama po siya ng lahat, tapos yung ating Panginoong Hesus, kasama po siya roon physically, 'di ba? Ngayon, balik po ulit tayo doon sa verse 16. Sabi po diyan, magiging kasama ninyo magpakailanman, no? So bigyan lamang po natin ng diin din yung makakasama nyo ako magpakailanman, sapagkat may mga iba pong nagtuturo na aalisin raw po yung banal na espiritu pagdating po ng 7 trumpets, no, ng 7 bowls. Pero hindi po ganoon. Kaya nga po may mga naliligtas-ligtas pa rin po, 'di ba, noong mga panahon po na 'yon. Okay, so jump po tayo doon sa verse 18. Ang sabi diyan, hindi ko kayo iiwang nangungulila. So question po, iniwan po ba sila ng Panginoong Hesus? May opo, di po, or sino pong oo? Sinong hindi? Sinong depende sa sagot ng katabi ko? Okay, so, opo, di ba? Iniwan po sila, umakyat nga po yung ating Panginoong Hesus sa langit eh. Pero may pinalit po. Ang sabi diyan, hindi sila iniwang nangungulila. No? Sabi ng Panginoong Hesus, aalis ako, pero makakasama ninyo ako. No? Medyo confusing po siya dito sa 1. Kasi sabi, aalis ako, tapos hindi nyo na ako makikita sa mundong ito, pero makikita nyo pa rin ako, di ba? So, bakit po ganun, no? Kasi po, yung Holy Spirit,
makes the Father and the Son present with us. No? So ito po, madalas nating marinig, di ba, kapag nananalangin, yung sa Mateo 18-20, na kapag sabi po doon, kung saan nagkatipon yung 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. At in-apply po natin siya ngayon after po ng resurrection ng ating Panginoon. Then yung pinag-uusapan po natin doon ay yung gawa po ng banal na Espiritu. So, quiz po tayo ulit. Puro pa quiz si Ate Sel, no? Kasama po ba natin yung Panginoong Hesus ngayon? Yes po. Bakit po? Paano po natin siya naging kasama? Through the Holy Spirit. Okay, so bawi tayo sa next question. Kasama po ba natin ang Ama ngayon? Yes, through the Holy Spirit. So, sino po yung kumakatawan sa Ama at sa Anak? Holy Spirit. Bakit po? Nasaan ba yung Ama? Nasa langit. Nasaan yung Panginoong Hesus? Nasa langit. At hindi po siya babalik hanggang sa malupig po niya yung makaaway. So may kumakatawan po sa kanila. At yun po ay ang banal na Espiritu. Diba po? Okay, so next po. Ang sabi pa po dyan sa 1, pwede pong pakibasa lang nung nakabold lang, Bea. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Okay, thank you ulit, Bea. So sabi po dyan, kami, no? Kami, ang Ama at ako ay tatahan at mananatili sa Kanya. Pero di ba nga po, nasaan yung Panginoong Hesus? Di ba? Nasa langit. Nasaan yung Ama? Nasa langit. Sino yung nandito? Yung Holy Spirit. And in what sense po is the Father and the Son residing with us? Through the presence of the Holy Spirit. Okay, so nawa po malinaw po yun. And sabi po dyan sa verse 26, na siya po yung magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. So ang ituturo po niya ay yung kailangan natin para makapamuhay po tayo ng wasto, 'di ba? At sabi pa po, at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So kung nakikinig po tayo ng mabuti, 'di ba? Yung mga tinuturo po sa atin, yung mga inaaral natin, plus sumusunod pa po tayo, then ipapaalala po sa atin 'yon ng banal na Espiritu. Kaya nga po ang sabi ni Pablo sa Filipos, yung mga bagay na di nyo pa alam ngayon, huwag kayong magpakahirap masyado, no? Malalaman nyo rin po yan sa takdang panahon. And in my experience po, mga kapatid, ewan ko po kung pati din po sa ibang mga nangangaral or nagtuturo, na kapag dating po sa salita ng Diyos, no? Halimbawa, nagpe-prepare ka po, yung inihanda mo, wala naman doon, and then kapag nagturo ka na sa harapan, yung inihanda mo, wala naman po doon sa pre-practice mo or doon sa script mo, pero dumadating po siya at sinasabi mo, 'di ba? Then marirealize mo na ay may nangangailangan pala noon, no? May nangangailangan noon para mapakinggan po niya, 'di ba? So ganun po kumilos yung banal na Espiritu. And sabi pa po diyan sa Juan 16:7 ulit, Bay. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Okay, so thank you. So sino ang magsusugo? Yung Panginoong Hesus. Ito ay sa ikabubuti po, sapagkat kung di po siya alis, hindi po paparito yung ikalawang parakleto. Ngunit, sabi po doon, kung wala na ako, isusugo ko sa inyo. Yung Holy Spirit po na substitute or pamalit po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, kung ano yung Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, ganun din po yung banal na Espiritu po sa atin ngayon sa kasalukuyan. Okay, so dyan po, ako na lamang po magbabasa, no? Sabi po dyan sa 14, pararangalan niya ako. So hindi niya pararangalan yung kanyang sarili. So kapag pinaparangalan po natin yung Panginoong Hesus, ay pinaparangalan na po din natin yung Ama, di ba? At kung tama po yung pagkakristyano natin, nagagawa po natin yun dahil sa banal na Espiritu. Kaya po,
Sige, kapit lang po tayo sa mga upuan po natin, no? Ito po, with love mga kapatid. Halimbawa po, kapag tayo po ay umaawit, no, nagpupuri. So halimbawa, sasabihin po ng worship leader, ipalakpak ang kamay, kanta ata to nung last Sunday, no? Itaas at iwagayway, no? Tama po ba? Ipalakpak, itaas. At ikaway, no? So, kapag sinabi po ng worship leader na ipalakpak, no? Itaas, ikaway, hindi naman po tayo sa baba nagkumakaway, 'di ba? Sa taas, no? So, dapat po na hindi po na sumunod po tayo, hindi lang dahil sa sinabi po no ng worship leader. Sapagkat sabi nga po, nagpaparangal po tayo sa ating Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating mga awitin at papuri po sa Kanya. At yung pinaparangalan po natin doon, hindi naman po yung katabi po natin, hindi naman po yung worship team na nangunguna po sa atin dito sa harapan, 'di ba? Kundi yung ating Diyos na siya lamang po yung makakapagsabi kung napaparangalan po ba natin siya, 'di ba? Sa ating mga pag-awit at pagsamba. Okay, so yung sabi pa po diyan, yung tatanggapin po ay espiritu ay mula sa akin at yung mula sa akin ay mula rin po sa Ama. Kaya whenever we honor the Lord Jesus Christ, we honor the Father din po, mga kapatid, no? So hindi na po dapat tayo mag-struggle doon na sasabihin pa po natin na hindi naman po bawal, no? Pero Father God, I honor you. Lord Jesus Christ, I honor you. Holy Spirit, I honor you, no? So, hindi naman po natin kailangan paghiwa-hiwalayin kasi magkaisa nga na nga lang po sila. So, whatever one does, ay ginagawa rin po ng isa. So, if you honor the Lord Jesus Christ, at tama po yung pagkakristyano nyo, then we are doing it through the Holy Spirit. And the Father is honored also, mga kapatid. So, amen po. Amen. Okay. So, lagungin po natin, munting lagom, ang sabi po dyan, ang banal na Espiritu ay ang kaloob na ipinangako sa lahat ng mga magsisisi, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, at magpapabautismo at mananampalataya sa Panginoong Hesus sa lahat ng dako. Ikalawa po, ang banal na Espiritu ay ikalawang parakletos, katulad ng Panginoong Hesus na unang parakletos sa mga mananampalataya. Siya ang kumakatawan sa Panginoong Hesus at sa Ama sa buhay nating mga Kristiyano. Kasama natin ang Ama at ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, we must learn to deal, no? To walk, to live by the Holy Spirit. Sapagkat hindi po natin natututunan, pag hindi po natin yun natutunan, definitely po, patsyam-patsyam lamang po yung buhay Kristiyano natin. Alam niyo po yung patsyam? Patsamba-tsamba lamang po yung ating buhay Kristiyano kapag ganun. Okay, so punta po tayo sa tanong po ulit, sino nga po ba yung banal na Espiritu sa mga Kristiyano? So, dalawa lamang po yung ating subpoints. Ang sabi po dyan, ang banal na Espiritu ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihang magsaksi, maipamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. So, dalawa lamang po yung main points pagdating po ng banal na Espiritu. Una po, upang bigyan po tayo ng kakayahan at kapangyarihang magsaksi. At yung pangalawa po, maipamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. Sapagkat yun lamang po yung buhay na nakalulugod po sa ating Diyos. Sabi po dyan, ang buhay Kristiyano ay isang buhay espiritual. Bagaman at tayo ay naririto pa sa mundo, inaasahan ng Diyos na tayo ay makapamumuhay ng banal. No? Kaya na po ba nating mamuhay ng banal habang nandito po tayo sa ating mundo? Yes, okay. Kaya na po ba nating hindi magkasala kung pupursigihan po natin? Yes, okay. So sabi nga po, di ba, may sinasabi po na isinusulat ko sa inyo to para di na kayo magkasala. Ngunit kung magkasala kayo, ano po yung dapat na gawin? I-confess, no, yung kasalanan, talikuran ito, no. At yung Diyos po natin ay matapat at matuwid na patatawarin po tayo doon sa ating mga kasalanan. Di ba? Patatawarin kayo kapag humingi kayo ng tawad, no. Sabi nga, walang kasalanan na hindi kayang patawarin po ng ating Diyos. Ngayong Kristiyano na po tayo. Kaya huwag po tayong mag-atubiling lumapit
sa ating Diyos. Di ba po? Sabi pa po dyan, upang magawa ito, ipinangako niya ang kaloob na banal na Espiritu para sa bawat isang mananampalataya. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Lahat ng handang sumunod sa Kanya ay pinangako ang tatanggap ng kaloob na banal na Espiritu. Siya ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihan upang mamuhay ang Kristiyano ayon sa inaasahan ng Diyos. So, tingnan po natin yung una, yung kapangyarihang magsaksi. Ang sabi po sa Lucas 24:45 to 49, yung 49 lang, Bay. Verse 49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Okay, so ano po yung ipagkakaloob? Yung kapangyarihan mula po sa langit. At para saan po itong kapangyarihan na ito? Sabi po dyan sa verse 47, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. No? Kayo ang magsasaksi sa mga bagay na ito. So dapat pong ipangaral sa lahat ng bansa. At sino po yung dapat na mangaral po na yon? So ang sabi po dyan sa 49, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan. So ang dapat po na mangaral ay walang iba po kundi yung mga Kristiyano, no, na tumanggap po ng banal na Espiritu. So kung titingnan po natin, bakit po natin kailangan yung banal na Espiritu, no? Bakit kailangan po natin tumanggap, mabaptize, no? Sapagkat kailangan po natin yung kapangyarihan para maiganap po yung atas na dapat po tayong mangaral sa lahat po ng bansa. At ganoon din po yung tinutukoy doon sa mga gawa, chapter 1. Nakabold lang eh. Verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay, so kayo'y magiging mga saksi ko. So yung ipangaral pala sa lahat po ng mga bansa ay yung maging saksi, no? Maging saksi ka po sa lahat ng bansa, or sabi nga, makikita po natin maya-maya na kinakailangan pa po bang mag-abroad, no? Para lamang po makapangaral ka ng salita ng Diyos, no? Hindi naman po, no? Ang tinutukoy po, habang humahayo po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, gawin niyong alagad ko, no? Sabi po diyan sa verse 6, yung mga alagad po dito, ano po yung naging tanong nila dito sa verse 6? Sabi po doon, Panginoon, itatatag po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? So yan po ay pagkatapos sabihin ni Juan na nagbautismo po sa tubig, no? Sabi nga po doon, hindi magtatagal ay babautismuhan ko kayo sa Espiritu Santo. Sabi po diyan sa verse 5. So yung tanong po nila dito na itatatag na po ba muli yung kaharian ng Israel, yung concern po nila very localized, no? So namimiss po nila yung point na gusto po ng ating Panginoon. Kaya yung sagot po dyan ng ating Panginoong Jesus sa 7, na ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan. Well, yung pasya po ng Ama, sabi po doon, ay hindi nyo na kailangang malaman pa. So may mga bagay po na itinago na huwag na pong alamin. At may mga bagay naman po na inihayag na yun po yung dapat nating pagtuunan ng pansin. So, ganun lamang po siya kasimple, mga kapatid. And sabi po dyan sa verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu. Not before, no? Ang kapangyarihan na yun ay may dala ay yung banal po na Espiritu. At kaya mo siya tatanggapin, yung kapangyarihan po na yun, ay dahil tinanggap mo yung banal na Espiritu. At ano po yung magiging resulta nun, di ba? Sabi nga po dyan ulit sa verse 8, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. At so, paano po nila ito in-execute, no? Paano po in-execute to ng mga tao? Sabi po dyan sa Mateo, di ba, habang kayo ay
Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So, habang kayo'y humahayo sa pang-araw-araw po nating buhay, no, sa inyo pong mga lakad, sa inyong mga pagmamigrate, saan man po kayo pumunta, ano po yung tungkulin? Gawin ninyong alagad ko, no? Kaya, kailangan po tayong matuto mga kapatid. Kailangan pong maging alagad ka upang maging alagad mo din yung iba, no, para sa ating Panginoong Hesus. Kailangan matuto ka para matuto rin po sa iyo yung iba, no? Kailangan makinig ka para makinig rin po sa iyo yung iba, no? So nakikita niyo po yung sequence na alagad, alagad, alagad. So sabi nga po, I do it, you watch me do it, 'di ba? Then come, let's do it together, no? And then now you do it, I watch you, 'di ba? So sabihin, good job, no? Now you do it alone, humayo ka, mag-alagad ka na. So ganun po siya. And sabi nga po, hindi po tayo nakakagawa ng alagad sa pagkakandak lamang po ng mga seminars, no? Hindi po siya project, 'di ba? So, magagawa mong alagad yung isang tao kapag naging kaibigan mo siya, 'di ba? Nagtiwala siya sa iyo, 'di ba? Bumilib siya doon sa buhay Kristiyano mo. So, pinagmamasdan ka niya, pinapanood ka niya, and then gagayahin ka niya. Kaya yung mga tao po na gustong marunong po agad sila, 'di ba? Hindi po sila nagiging alagad at hindi po sila nakakagawa ng mga alagad. Kaya sabi po dyan, habang humahayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat. So ano pong habol ng Panginoon? Yung mga alagad, no? Hindi po siya interesado doon sa mga superstars, hindi po siya interesado doon sa mga personalities, no? Do ginagamit niya po 'yon para po sa ginagamit niya po 'yon sila, pero yung interest po talaga niya ay mga alagad, no? Yung kaharian po kasi ng Diyos ay puno po ng mga alagad, 'di ba po? And then ano pa po yung gagawin? So babasa pa po tayo sa ibang mga verses. Ayan, so dito po sa 17, 22 lamang po yun dyan. Inulit niya po dito yung nangaral si Pablo doon sa mga taga-Atena. So hindi na po natin siya basahin. Okay. And then dito naman po sa 17, 29 to 31, yung pagwawakas po ng pag-aaral niya, ang sabi po niyan sa 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. So, sa mga nagdaang panahon po, may sinabi dyan sa 30, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit, ngayon, ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit, talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So sabi dyan, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng mga tao. So ibig sabihin po nun, sa mga nagdaang panahon po, mula nung Tore po ng Babel, hindi po pinansin ng ating Diyos yung kasalanan ng mga tao. Hindi po ibig sabihin na walang kwenta po sa Kanya yung ginagawa ng mga tao po no, na kasalanan, 'di ba? Kundi, sabi nga po, hindi po niya hinatulan, no? Hindi po niya pinalubog, tulad po nung kamukha nung panahon po ni Noah. Hindi po siya nagpaulan ng apoy, kamukha po ng doon sa Sodom at Gomora. So yun po yung ibig niyang sabihin na hindi po niya pinansin. Pero, tinuturing po ba niya na nagkakasala yung tao? Of course po, 'di ba? Yung kasalanan ay kasalanan. So in the past, hindi po niya sila hinatulan. Ngunit sabi po niya dyan, ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Bakit po? Bakit po yun sinasabi sa kanila, 'di ba? Sapagkat sabi po diyan sa verse 31, itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. No? So, panahon pa lamang po pala ni Pablo, nakatakda na yung araw po ng paghukom. May araw po ng paghukom na mangyayari. So, kung noon, sa time po nila, sabi nila, malapit na yung araw ng paghukom, lalo na po siguro sa panahon po natin ngayon, no, na mas malapit na siya. Okay, so
Next po, sa ikalawa, sabi po doon, yung lubos at ganap na buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. So, paano po mamuhay sa banal na espiritu? Ang sabi po dyan sa Galatia 5:16 to 18. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Okay, so thank you, Bea. So sabi po dyan, gagawin siyang patnubay, diba? So ibig sabihin po nun, kung papatnubayan ka niya, nung banal na espiritu, bibigyan mo siya ng espasyo, diba? Sa iyong isip at sa iyong damdamin, no? So para po mapatnubayan tayo ng banal na espiritu, dapat po, magpapapatnubay po tayo, diba po? Amen po? Amen, no? So bakit kailangan po ng patnubay? So, 'di ba, nabanggit po binasa ni Bea kanina sa verse 17, sapagkat yung nasa ng laman ay laban sa kalooban ng espiritu. At ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. So sabi diyan ay laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais nyong gawin. So halimbawa, gusto mong gumawa ng mabuti, pero may lumalaban, no? And gusto mo naman gumawa ng masama, may lumalaban din, no? Yung espiritu. Kaya, kailangan po lagi na manalo yung banal na espiritu. And sabi diyan sa verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, ibig sabihin po, hindi na kayo alipin ng kasalanan at ng kamatayan. Tapos, sa susunod po na mga talata, makikita naman po natin yung mga hilig ng laman, no? Okay, so hindi naman po ito sikreto. Anong sabi po diyan, 'di ba, yung hilig ng mga laman sa 19, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakakampi-kampi at bahagi. Pagkainggit, no? May pagpatay, paglasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. So, muli ko kayong binabalaan ang gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, ayan po, no? Hindi na po natin iisa-isahin na talakayin yung gawa po ng mga laman. So, yan po yung mga gawa ng laman. Subalit, sabi nga po, meron naman pong bunga ng espiritu na sinasabi din po sa Galatia. Sige po, maaari niyo pong basahin yung mga i-underline ko. Sige po. Pag-ibig. Pagpipigil sa madaming underline. So, pagpipigil sa sarili, ito daw po yung mahirap, 'di ba? Pagpipigil kumain, pagpipigil matulog, pagpipigil sa pagpupuyat, pagpipigil sa lakad ng lakad, ano pa po? Pagpipigil sa pagsi-cellphone, pagpipigil sa trabaho. So, maganda po yung trabaho, pero when it's time to rest, rest. Ako yung natamatay, ganun. So, ayun po, yan po yung ginagawa ng mga nasa espiritu. Sabi po John, sa verse 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Actually po, mga kapatid, yung pagpatay, ayan, pinatay na, sa English po ay mortify. So, yung mortify po, it is a very strong word, diba? They mortified the flesh, diba? So, ang ibig sabihin po nun, kung hindi ko mapigilang pumunta doon, itatali ko yung sarili ko dito para lang di ako makapunta doon, no? Kung yung kamay ko yung nagiging sanhi ng pagkakasala, puputulin ko na lang kaysa magkasala ako, no?
So, mortify the flesh. They kill the flesh, 'di ba? They kill yung mga desires po nila, 'di ba? So, kung yung pagsa-cellphone, yung sanhi ng pagkakasala ko, ipapamigay ko na lang. Kaya po ba natin ipamigay? No? So, lahat naman po yan ay mabuti, 'di ba? Nakakatulong po siya sa ating mga buhay, 'di ba? So, balit kung yung mabuti na po yun ay nagagamit din po sa mali, then, nagiging hindi po siya mabuti, 'di ba? So, kung hindi mo makontrol po yun, mas mabuti nang mawala yung mabuting bagay na yun para hindi ka pa magkasala. And dyan po sa 25, ano po yung dapat gawin? Kung yung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghariin po natin. So, parang ang ibig sabihin po, alis ka dyan. Holy Spirit, take over, no? Sabi nga, make a promise to yourself na hindi yung gusto ko yung masusunod. 'Di ba? Ang dapat na masunod ay yung gusto ng banal na Espiritu sa buhay ko. So, ganun po dapat natin siya paghariin sa ating mga buhay. Okay, so dyan naman po sa Roma 8:1-4, hindi ko na po babasahin, pero yan po yung description na binibigay ni Pablo para sa kanyang sarili, di ba, na wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So sa Roma pa rin po, verse 8, 5-8, so sabi po dyan, namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. So gustong-gusto mong uma-attend ng fellowship. Gustong-gusto mong makapakinig ng mga teaching. Gustong-gusto mong umattend ng Bible study para matuto. Gustong-gusto mong mag-ministry para mag-serve kay Lord, 'di ba? Gustong-gusto mong umattend ng mga fellowship. May fellowship po yung young adult mamaya. So wag po natin kakalimutan. Shameless plug, sorry. So, ganun po yung pagpapahalaga sa banal na Espiritu. No? Hindi yung ang tatanungin natin, ano bang makukuha ko riyan kapag umattend ako ng Bible study? Ano bang makukuha ko riyan kapag umattend ako ng fellowship? No? Ano bang makukuha ko riyan kapag nag-ministry ako, 'di ba? Kundi ang tanong po dapat natin, ano bang may aambag ko diyan, no, para sa kaharian ng Diyos? Ano bang may aambag ko sa ministry, 'di ba? Ano bang may ambag ko, no? So, ganun po dapat. And sabi po dun sa 6, 7 and 8, yung mga naka-bold po diyan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Sa 7, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. So wag naman din po nating ilagay na dahil po tayo ay nagmi-misteryo, no? Nagbi-ministry ka, kaliwat kanan ministry mo, sikat ka, bantog ka, ay nalulugod po yung ating Diyos. So, nalulugod po yung ating Diyos kapag binasa po niya yung ating mga puso, and then nakita niya na totoo talaga tayo doon sa ginagawa natin, no? Na gusto po natin siyang maparangalan at masamba po sa ating mga buhay. Okay, so dyan po, sa 8:26-27, ito naman po yung ginagawa ng Espiritu sa panalangin. Sabi diyan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. So, hindi po natin kayang isilabicate, no? Hindi naman po ibig sabihin na walang lumalabas kapag nananalangin tayo. May lumalabas po siya, pero sound, no? And hindi po siya pumapatak doon sa A, B, C, D, E, F, G, no? Yung abakada, no? Hindi po siya natin kayang isilabicate kapag tayo po ay nananalangin sa Espiritu. Kasi nga po, it is not a human language. At ano po yung madalas na lumalabas? Daing po, di ba? Kapag nananalangin. Okay, so sabi po dyan, yung sa NAS, no, yung with groanings too deep for words, no? With groanings for which cannot be uttered, 'di ba? With groanings inexpressible, 'di ba? So stegnamois, no? Yan po yung salita. So we don't have language for that. Kaya nakakatawa po kapag may mga nagsasabi na di ko maintindihan yung sinasabi mo, 'di ba? Kapag minsan nananalangin, hindi mo naman talaga kailangang maintindihan, 'di ba? Sino bang may sabi na kailangan mong intindihin? And for that reason,
they do not get baptized po, no? They do not get to receive the Holy Spirit kapag may mga ganun pong pangyayari. Sige, punta po tayo dito naman sa Efesos 6:18 to 20. Ang sabi po dyan sa 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. So, tingnan po natin yung original na salin po niyang patnubay ng Espiritu. So, sabi po dyan, sana po, no, nakikita po natin, praying in every season, in pneumati, diba? In the Spirit. So, pag nagpe-pray ka sa English, pwede kang mag-pray sa patnubay ng Espiritu, which is yung sinasabi mo ay yung salita ng Diyos. Diba? Ganun po tayo pag nananalangin. So, ayun po yung tama. Pero when we pray in the Spirit, you are praying po in the language na di mo maintindihan. Diba? Praying in the Spirit is praying in the language of Spirit. So, ang daming sinasabi ni Ate Sel, praying in tongues, yun lamang po yun, ang ibig sabihin po nun. Kaya po, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, di ba, may sinasabi po siya na, worship with your mind, but also worship in the Spirit. Pray in your mind, but also pray in the Spirit. Okay, so dyan naman po, ang sabi dyan, yun nga po, manalangin kayo sa patnubay ng Espiritu. And dito po, sa pag-awit at pagsamba naman po, di ba? Ang sabi po sa 19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual, no? So, sa pag-aawitan, ano po ba yung awiting spiritual, di ba? Sabi nga po, yun yung mga songs of the Spirit. So, kapag sinabi po ng worship leader na umawit po tayo sa Espiritu, di ba? So, tinatawag po tayo para to express ourselves to the Lord and praise Him in the Spirit. Okay. So, dyan po sa mga gawa, no? So, bago po natin basahin yung mga talatang po yan, binuborn again po tayo ng Holy Spirit. Yes po. Amen po ba? Pero hindi po ibig sabihin na binorn again tayo ng banal na Espiritu, ay natanggap na po natin yung banal na Espiritu. Iba po yung lengguwahe po na yun, di ba? Pag sinabi po sa New Testament na tinanggap ang banal na Espiritu, ang ibig sabihin po noon, nabaptize sila sa banal na Espiritu. And hindi po siya isang espesyal, no, na pangyayari. Ordinary lamang po siya. Dahil ito po yung pangako sa lahat po ng mananampalataya. Natanggapin po nila yung banal na Espiritu. Kaya sige po, basahin po natin yung mga gawa. Hingi ulit ako ng tulong kay Bea. Mga Gawa chapter 8 verse 14 to 19. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu ay ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Okay, so thank you, Bea. So may nakita ba Simon? Si Simon, sabi nga po dyan, di ba, sa verse 17, sabi po dyan, yes, no, may nakita po si Simon, di ba? Nakita po niya na tinanggap po nila yung banal na Espiritu. So ano man po yung nangyari that time, ibig sabihin, visible po siya or nakikita po siya. And then, meron pa po dyan, sabi po na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon si na Pedro at Juan. So, para ano po? Bakit po sila sinugo? So, sabi nga po, para sila ay tumanggap din ng banal na Espiritu. So, bakit po? Sapagkat sila Pedro, sila Juan, tinanggap po nila yung banal na Espiritu nang sila po ay sumampalataya. So, itong mga ito naman po na nandito sa mga gawa, ay sabi nga po,
sumampalataya po sila pero hindi po nila natanggap yung banal na espiritu. Kaya nga po, pinuntahan sila para tanggapin din, 'di ba po? Sabi diyan sa 16, ay sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, ano po yung nangyari sa kanila? 'Di ba? Nabautismuhan pa lamang po sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. So, nung nangaral po si Felipe, nagsisi po sila, iwinaksi po nila yung kasalanan, yung mga magic po nila doon, tapos naglabasan po yung mga espiritu po sa kanila, so talagang na-born again po sila. Tapos ang ginawa po ni Felipe, binautismuhan nga po sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, no? And for whatever reason, hindi po nila natanggap yung banal na espiritu that time, 'di ba? Maaring kung ano-ano lang naman po, no, maaring pagod na si Felipe, no, kaya hindi na po niya naituro yung patungkol po doon sa banal na espiritu, maaring inabot na po sila ng gabi. And ang ginawa po ng mga apostol, inagapan po nila iyon. Kasi hindi pwedeng ganun, 'di ba? Kung na-born again sila, dapat matanggap po nila yung banal na espiritu. Kaya sabi doon sa 17, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Of course, hindi naman po sila dumating doon na, halika kayo, patungan namin kayo ng kamay. Hindi naman po ganun, no? So, kasi Samaria po yun, hindi kilala si na Pedro po doon, 'di ba? So, maaring nagpakilala din po sila. Sabi nila, ako si Pedro, apostol. Ito, kasama ko si Juan, mga kasamahan kami ni Felipe, nabalitaan po namin na tinanggap niyo yung Panginoon, so pwede po bang turuan namin kayo patungkol sa banal na espiritu? And yun po, tinuruan po sila. At pagkatapos nga po no, nung pagpapaliwanag patungkol po dun sa banal na espiritu, ipinanalangin po sila. At nung ipinalangin po sa kanila, bumaba po sa kanila yung banal na espiritu. So paano po natin nalaman na bumaba? Kasi yun po yung kulang po sa kanila eh. Kaya nga po nagpunta doon sina Pedro at Juan. At nung bumaba po yung espiritu, na saksihan po yun ni Simon, nagsalita po marahil sila sa iba't ibang wika. And alam niyo po ba yung trabaho ni Simon? Isa po siyang magician. So alam ni Simon yung fake sa hindi fake, 'di ba? At natukso po siya, kaya inalok niya po ng salapi sina Pedro at Juan. Yan po yung sinabi sa sumunod na mga talata. And nung inalok po niya, ang sabi naman po ni Pedro, mapapahamak ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. So, tinanggap po yung banal na espiritu at sabi nga po, nakikita po siya. So kung titingnan po natin sa Biblia, hanapin po natin sa Biblia kung meron pong nabaptize sa banal na espiritu na hindi niya alam na nabaptize po siya. Wala pong ganun, 'di ba? Kasi yung Holy Spirit always announce yung kanyang arrival, 'di ba? Kasi power po siya eh, no? Kapangyarihan po siya. Kaya po mga kapatid, kung ninanais po natin na mag-walk in the Spirit, no? Maging sensitive po sa Holy Spirit, receive po natin yung Holy Spirit, no? So kung ano man po yung mga resistance natin, ano man po yung mga resistance na yun, bitawan na po natin, mga kapatid. Kung ano man po yung mga kasalanan, 'di ba? Ipagsisi na po natin sa ating Diyos. Sapagkat kung wala po yung banal na espiritu po sa ating mga buhay, wala po tayong parola, no, sa ating mga buhay. By default, you will rely only on your intelligence, 'di ba? I-memorize mo yung mga scripture, magiging legalistic ka, and you don't sense yung ginagawa po ng banal na espiritu sa inyong mga buhay. Kaya po, lagumin na po natin. So, sino nga po ba ang banal na espiritu sa mga Kristiyano? Nakita po natin ay dalawa. Ang sabi po doon, ang banal na espiritu ang kaloob na ipinangako ng Ama at ng anak sa atin. Ikalawa, ang banal na espiritu ang nagbibigay kakayahan at kapangyarihan, magsaksi, may pamuhay ng lubos at ganap ang buhay Kristiyano. Ngayon po sa ating paglalagom, kailangan po natin yung banal na espiritu, mga kapatid. Kailangan natin po siya upang makasunod po tayo sa utos na mangaral at mag-alagad. Kailangan po natin siya para mapagtanggumpayan po yung kapangyarihan ng laman at ng kasalanan. Siya po yung may kakayahang palakasin po tayo upang makapamuhay po tayo ng banal at
kalugod-lugod po sa ating Diyos. So, huwag po tayong mag-atubili tulad nga po ng sinasabi sa atin or mag-alinlangan pa, di ba? So, yung pangakong kaloob po na banal na espiritu ay para po sa lahat ng sumasampalataya po sa ating Diyos. Kaya po, ano yung marapat na gawin? Sabi diyan, magsisi na at talikuran ang lahat ng hilig ng laman, no? Mga lihim na kasalanan, yung mga pag-aalinlangan, no? Ialisin na po natin yan, ipagsisi na po natin sa ating Diyos. Asamin natin at tanggapin natin ang banal na espiritu. So, kailangan po natin, mga kapatid, muli, pagpapaalala, kailangan po natin yung banal na espiritu. Walang duda po dyan. At hindi po dapat tayo magsawa na asamin po at magtangkang tanggapin po yung banal na espiritu. Kung hindi po natin matanggap, sige pa rin po, di ba? Sapagkat nakita po natin yung kahalagahan ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Kailangan po natin na asamin, na mabaptize po tayo ng Holy Spirit, sapagkat ito nga po yung parola ng ating mga buhay. So, magandang umaga po mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating Diyos.